position sa list methods. Next, remove. So, according sa scenario, nag-resign daw si Mark Santos. So, kailangan i-update yung employee list by removing his name using the remove method. So, display lang natin yung mga employees as reference. Then, pinrint natin siya para nga ma-display. Then, ginamitan natin siya ng ret. Yun yung variable, ito, nag-hold sa list. Then, that remove para ma-remove na yung pangalan ni Mark Santos. So, updated list. Sa employee, nandito pa siya. Pero sa updated list, wala na yung pangalan niya. So, that's how remove works. Next is yung POP. Gusto mag-remove ng last employee in the temporary contract list after their project has ended. So, gumamit tayo ng POP method para ma-remove at ma-display yung name of employees na na-end na yung contract. So, nilagay natin dito as reference ulit by using list. Then, pinrint natin siya. Then, gumamit tayo ng con.pop since ni-remove natin nag-remove tayo ng names ng employee na nag-end ng contract. So, ito, i-remove con is equals to con.pop 2. Bakit 2? Kasi, nire-remove natin dito si Joe Donut. So, bakit 2? Kasi yung index 0, 1, and 2. That's why, pinrint natin ended, remove con. Siya yung nag-end ng contract. So, dinisplay natin dito. Then, ito na yung updated, which is ended Joe Donut. 2 means 0, 1, 2. 2 index. Okay. Next is clear. So, yung HR training accidentally created a test list for employees and kailangan na itong ma-remove daw before submitting the report. So, kailangan gumamit ng clear method. So, first, ito yung accidentally na printed nung trainee na test list. Then, kailangan i-clear lahat since bago masubmit, dapat mawala na ito lahat. So, gumamit tayo ng clear. Then, pinrint natin siya. Then, boom. Wala na siyang laman. Okay? Next, index. So, yung index, gustong makita ng HR yung position ni Maria de la Cruz in the company roster to verify her employee ID sequence. So, gumamit tayo ng index para malocate yung position niya. So, first, syempre, naglagay tayo dito ng mga employees. Si Maria Zula, Alexandra, Maria de la Cruz, Joe Donut, Joy, Stephanie, at Anjoy Pani. Then, gumamit tayo ng index para makita kung uh, anong position ba ni Maria de la Cruz dun sa list. So, the position of Maria de la Cruz in the list is index, which is ito nga ginamitan natin ng index. Then, the output is the position of Maria de la Cruz in the list is 2. Since, ano nga siya, index. Index 0, si Maria Zula. Index 1, si Alexandra. Index 2, si Maria de la Cruz. That's why number 2 ang position ni Maria de la Cruz. Number 8, count. So, gusto malaman ng HR analytic teams kung ilang employee ang merong pangalang John since very common siya. So, gumamit tayo ng count method. So, first, meron ditong list ng employee. So, si John, Mark, John, Joy, at John. So, meron tayong 3. Gumamit tayo ng dot count para malaman kung ilang John ang meron sa company na employee. So, pinrint niya, how many employee are named John? Nilagay natin dito, count, para dito. Then, how many employees are named John? 3. Since John, at si John. Next, sort. So, the HR database must display all employees' name in alphabetical order before printing it. So, sinort niya to using a sort method. So, first, ito yung list ng employee.
Kabading Brito, Douglas, Alex, and Airy. So, pinrate niya yung not organized. Since nauuna si Kabading, dapat mauna si Alex, sunod si Brito, according sa first letter ng names nila. So, gumamit tayo ng sort para ma-organize siya. Then, this is the result. Alex, Brito, Kabading, Douglas, and Airy. Next is reversed. Most recently hired employees naman ang hinahanap dito, kaya gumamit tayo ng reverse method. So, sa reverse method, kabaliktaran naman siya netong um, sort. So, gumamit tayo ng reverse para instead na si Erie ang pinakadulo, siya na yung pinakamatanda kasi, kaya nasa dulo na siya. So, kailangan, ay hindi, siya pala yung pinaka-latest, pero nasa dulo siya. Si Kabaling ang pinakamatagal na dito eh. So, gumamit tayo ng reverse para ma-organize siya into sino yung most recently hired employees. So, ito yung original list. Kabading, Brito, Douglas, Alex, Erie. Then, ang updated list natin ay si Erie, Alex, Douglas, Brito, Kabading. Since sinort niya ito, so most recently hired employees, since dapat si Erie na bagong employee nasa unahan. Okay? Copy. Before making changes to the employee master list, HR wants to create a backup copy para ma-prevent niya yung data loss. So, gumagamit tayo ng copy method. First, andito yung original copy natin na pinrint, si Kabading, Brito, Douglas, Alex, and Airy. Then, gumamit tayo ng copy. Instead na mawala to, meron tayong backup copy. So, pinangalan natin siyang backup copy. Then, andito rin yung names nila sa list. So, that's all. Thank you very much.